Mapagpalang araw po sa inyo mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Ako po ay bumabati sa inyo ng kapayapaan at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Akin din kayong hinihikayat na patuloy po ninyo akong suportahan sa aking munting channel. Ngayon, ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa buhay ng isang magiting at mandirigmang waray na tinaguriang silent killer ng mga Hapones. Siya ay si Captain Nieves Fernandez, ang kauna-unahang babaeng Pilipinong commander ng gerilya at bayani noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ay pinanganak noong 1906 sa Tacloban, Leyte at walang tiyak na petsa kung kailan siya namatay sapagkat walang malinaw na impormasyong ibinigay na naitala sa mga aklat kasaysayan. Simula noong dekada 1930, ang imperyo ng Hapon na pinalakas ng kanyang kapangyarihang militar at ekonomiya ay nagsimulang magpalawak ng teritoryo sa Asya. Itinaguyod nito ang alitan kasama ng iba't ibang mga bansa mula sa kanluran at Asya, maging ang Estados Unidos ng Amerika na may malalaking kolonya sa kontinente. Ito ay nauwi sa pag-atake ng mga Hapones sa Pearl Harbor noong 1941 na nag-udyok naman sa tropang Amerikano upang simulan ang digmaang Pasipiko, isang bahagi ng mas malaking alitan na siya namang pagsiklab na ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Pilipinas noong panahong iyon ay pinamumunuan ng Estados Unidos at ng umuunlad na pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas. Dahil sa kakulangan sa depensang pangmilitar, ay nagsimulang makuha ng mga Hapones ang maraming bahagi ng bansa, kahit na may mahigpit na pagtutol mula sa mga Amerikano at mga Pilipino. Isa sa mga lugar na nasakop ng hukbong Hapones ay ang Tacloban na kung saan naninirahan si Nieves Fernandez. Bago ang digmaan, nagtatrabaho si Fernandez bilang guro sa paaralan at bilang isa ring negosyante. Walang masyadong pagkakakilanlan tungkol sa kanyang personal na pagkatao, maliban sa dako ng kapanganakan at may lahing waray. Ang pangalang Nieves ay isang salitang Kastila para sa nuebe at kilala siya sa pagiging mas maputi kaysa sa karamihang kababaihan. Miss Fernandez naman ang tawag sa kanya ng kanyang mga estudyante, isang pangalang ginamit niya kahit na matapos na ang digmaan. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, lubhang pinahihirapan ng mga Hapones ang maraming tao sa lugar nila at sa mga kalapit na munisipalidad ng Leyte. Kabilang na dyan ang mga pang-aalipusta at panggagahasa. Sa kanyang sariling salita, sinabi niya, kinuha nila ang lahat ng naisin nila. Si Fernandez ay isa sa mga lumaban laban sa mga mananakop na Hapones. Walang sapatos at karaniwang nakadress ang kanyang suot. Siya ay nagsimulang mag-recruit ng 110 katutubong mga kalalakihan sa kanilang lugar. Sa umpisa, ang kanilang grupo ay may 3 baril at umaasa sa likas na gawaing pampasabog lamang, mga kutsilyo, itak at baril na gawa sa tubo na may lamang pampasabog na mga pako. Sa mga sumunod na panahon, nakakuha din sila ng mga armas galing sa Hapones at karagdagang mga baril mula sa mga Amerikano. Ang lugar sa timog ng Tacloban ang naging sentro kung saan isinagawa ni Fernandez at ng kanyang mga kasamahang gerilya ang kanilang pakikipaglaban. Naging kilala siya bilang Captain Fernandez at the Silent Killer dahil sa kanyang mga matagumpay na pagpatay at pag-atake sa mga Hapones. Tinuruan niya ng mabisang pagsasanay ang mga kalalakihan sa paggawa ng mga armas at taktika sa pang-aambush. Siya rin ay may kaalaman at kahusayan sa paggamit ng bolo knife
Nalihim niyang pinagpapatay ng malapitan ang mga Hapones nang hindi nakapaghahanda. Ang kanyang mga aksyon ay nagdudulot ng pagkabahala sa pagkamatay ng mahigit 200 sundalong Hapones, kung kaya't sila'y napilitang magbayad ng 10,000 pabuya para sa kanyang ulo at pagdarakip patay man o buhay. Ano nga ba ang naging mitsa o nag-udyo kay Captain Fernandez upang labanan ang mga Hapones? Noon kasing dumating ang mga Hapones sa Pilipinas, taong 1941, sa pilitang inaagaw nila ang lahat ng ari-arian ng mga Pilipino. Walang sino mang pinapayagang magmay-ari ng negosyo at walang sino mang pinapayagang magturo ng anumang hindi inaprubahan ng imperyo ng Hapon. Ipinagbabawal din ang mga pagtitipong ginaganap, kagaya ng pagsisimba o pagpunta ng mga tao sa simbahan sa akalang ang mga Pilipino'y may mga masasamang binabalak laban sa kanila. Kaya sa panahon ng mga pananakop ng mga Hapones ay ipinagbabawal ang mga pagdaraos ng mga pagmimisa sa simbahan. Gayunman, sa hometown ni Nueve sa Tacloban, pinipilit ng mga Hapones ang mga may-ari ng negosyo na kontrolin at kunin ito sa kanila, at ang ayaw sumunod ay kanilang binubuhusan ng mainit at kumukulong tubig. Sadyang marahas at malupit ang ginawang pananakop ng mga Hapon, kung kaya nagpasya si Captain Fernandez na kumilos ng personal matapos ang pag-angkin ng mga Hapones sa kanyang ari-arian at maliit na negosyo, gayon din ang pagbabanta na kunin maging ang kanyang mga estudyante. Sa loob ng 2 taon at kalahati, isinagawa ni Fernandez ang mga pang-aambush na mag-isa. Tumutungo siya sa mga kagubatan nang walang sapatos at hinaharap ang dose-dosenang kalaban na mag-isa. Palihim niya itong nilalapitan at ginigilitan sa liig. Sumiklab ang kanyang matapang na instinktong pagiging guro at ina sa mga kabataan nang bantaan ng mga Hapones na patayin ang kanyang mga mag-aaral. Nagbago siya mula sa mapagmahal na guro sa paaralan patungo sa tahimik na solong mamamatay tao. Ang tanging ebidensya ng kanyang kabayanihan na natirang buhay ay makikita sa isang larawan at sa isang maliit na artikulo ng isang Amerikanong pahayagan noong 1944 na naglalarawan ng kanyang kontribusyon sa gerilya bago dumating si MacArthur sa Leyte. Pagkatapos ng pananakop ng Hapones sa Pilipinas, walang malinaw na ulat o talaan tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Nueves Fernandez. Hindi din ito naitala sa mga historiador o dokumento na maaaring makita sa mga pangunahing record ng kasaysayan ng Pilipinas. Nakakalungkot mang sabihin, subalit hindi kilala o hindi masyadong napansin ang kanyang mga gawaing kabayanihan noong panahong iyon. At tila hindi siya opisyal na pinarangalan ng pamahalaan ng Pilipinas para sa kanyang kagitingan at mga naiambag. Kahit na maraming mga Pilipino ang lumaban sa panahon ng digmaan at may mga naging bayani sa pagsalungat sa mga Hapones, hindi lahat ay nakuha ang pagkilala at parangal mula sa gobyerno. Minsan, ang mga bayani at kanilang mga gawaing kabayanihan ay naiuuma lamang sa lokal na antas o sa mga lugar kung saan sila aktibo. Subalit, ito may hindi nangangahulugang ang kanilang kabayanihan ay hindi na mahalaga. Karamihan sa kanila ay naglingkod sa kanilang komunidad at sa bansa nang walang ekspektasyong kapalit o anumang parangal mula sa pamahalaan. Maisalba lamang ang kanilang sarili, maging ang kanilang mga mahal sa buhay laban sa mga dayuhang mananakop. Gayunman,
Sa kabila ng kawalan ng opisyal na pagkilala sa kabayaniyang ginawa ni Nieves Fernandez, ang kanyang alaala ay nanatili sa mga kasaysayan at alamat ng mga taong tumuklas sa kanyang kwento. Ang kanyang katapangan na labanan ang mga mananakop ay nanatiling buhay sa diwa at isip ng mga Pilipino, lalo na ng kanyang mga kababayan sa Tacloban. At dito nagtatapos ang kwento sa katauhan ni Nieves Fernandez, na binansagang The Silent Killer ng mga Hapon. Sana ay may natutunan kayo sa ating kwento at sana ay kapupulutan din ito ng aral. Na bagamat tayo'y bansang malaya na, tayo'y magpakatapang kagaya ni Fernandez na harapin anuman ang hamon ng buhay. Mahalin natin ang Pilipinas, ipagsanggalang at ipaglaban natin ang ating mga karapatan laban sa anumang tangka ng mga dayuhang mapang-abuso at mananakop. Ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta. Hanggang sa muli!